Love, life, and lessons from the past. Only at Dear Mags FM with DJ Chin. Dear Mags FM, nasabaybayan ko na halos lahat ng mga sulat na nabasa nyo, Chin. Since nasa MOR ka pa nun, naging isa din ako sa nagte-text ng advices before sa inyo. Pero never ko pang naisipang mag-share ng story sa inyo. Bata pa kasi ako nun at medyo nahihiya pang mag-share. Baka kasi husgahan lang ako. But now that I am 36 years old, this time, hindi ko na ikakahiya pang mag-share ng experiences ko sa buhay. Kasi alam kong madaming makakarelate din sa akin. At mapupulutan ng lessons, especially ng mga kabataan ngayon. By the way, itago niya na lang ako sa codename na Sonia 63. Tubong Cotabato, Sultan Kudarat. Pero matagal nang nagtatrabaho somewhere dito sa South Cotabato. But before ako napadpad sa present job ko ngayon, maalala kong nag-high school ako sa Cotabato, pero third year high school lang nang matigil ako sa pag-aaral. Alam mo yung matalino kang naturingan ng pamilya mo. Tapos grabe ang bilib ng mga teachers at classmates mo sa'yo. Dahil lagi kang nangunguna sa klase. Pero all of a sudden, bigla na lang, boom, nawala ang lahat ng praises nila at appreciation nila sa akin. Dahil lang sa isang pangyayaring hindi ko ginusto. At kailanman ay hindi ko kagustuhang mangyari sa akin. Lalo na't mataas ang tingin nila sa akin. At malaki ang tiwala ng mga magulang ko sa akin. Dahil ako lang daw ang tanging pag-asa nila na makaahon sa kahirapan. To make the story short, Chin, nabuntis ako sa murang edad. Kumalat sa buong campus ang naging kalagayan ko. Nung una, dinaya ko, paano ako mabubuntis? Wala akong boyfriend. Ayokong maniwalang buntis ako at magsi 3 months na pala ang tiyan ko. Naakala ko delayed lang ako. Pero nahalata na nilang lumalaki ang puson ko, ang tiyan ko, dahil sa aking kapayatan noon. Pero sa maniwala kayo sa hindi, hindi pa ako nagkaka-boyfriend. Sabi nila, paano naman mangyayari yung mabubuntis ako kung hindi raw ako kumirengking? Chin, matagal bago ako nagsalita sa mga magulang ko. Ang totoo niyan, ginahasa ako ng mismo kong pinsan sa father side ko. Ang pinsan kong yun ay ang nakasama namin once lang sa fiesta. Madami kaming magpipinsan noon na magkakasama. Tapos basta nang magsiuwian na, ay tatalo na lang kami noon pauwi ng bahay. Madilim ang papunta sa amin sa baryo. Until sa bigla na lang akong nahilo noon at dumilim ang paningin ko. Basta pagising ko sa bahay, 6 a.m. na. Nakaramdam ako ng sakit sa bandang private parts ko. Akala ko pa nga nun dumating ang menstruation period ko. Dahil may dugo ang undies ko at pants ko. Basta wala talaga akong maalala if paano ako nakauwi. Nalaman ko na lang sa parents ko nang tinanong nila ako kung bakit inumaga daw ako sa pag-uwi. Almost 3 a.m. na daw. Pinagalitan pa ako, Chin, dahil kababae ko daw tao. Ang dami kong narinig sa kanila, lalo na sa tatay ko. Habang tumatagal daw, mukhang nagpapasaway na ako. Binalaan niya pa ako na kapag mauulit pa yun, kakalbuhin niya na ako. Yun ang sabi ni tatay. But Chin, honestly, it was the first time, sa totoo lang, na sumama ako sa mga pinsan kong mamiesta. At dahil may tiwala naman ako sa kanila, na safe ako, kaya ako napilitang sumama. Tsaka pinayagan naman ako ni nanay noon. Hindi naman kasi ako palagala kung saan. Bahay at eskwelahan lang ang daily routine ko. Nasa bahay lang din ako pag weekends. Naglalaba, naglilinis, nagluluto.
nagtanong kay nanay. At dahil na-curious ako if papanong nangyaring inumaga ako sa pag-uwi, gayong matatandaan ko ng gabing yun, 9 p.m. pa lang pauwi na kaming lahat nun galing fiesta. Nagtanong-tanong pa ako nun sa ibang mapinsan ko if anong nangyari at 3 a.m. na ako nakarating sa bahay. Basta ang alam ko, wala na akong matandaan matapos dumilim ang paningin ko. Sabi nila, itanong ko daw sa pinsan naming, itago na lang natin sa pangalang Dongski. Kasi siya daw naghatid sa akin nun. Ako daw ang huling hinatid. Kaya naman, pumunta ako one day sa bahay ni Dongski, na medyo may kalayuan din sa baryo namin. Pero sinikap kong makarating doon, kahit nilakad ko lang, para lang mabigyan ng sagot ang mga katanungan ko at ma-explain ko sa tatay ko kung bakit ako inumaga. Pero pagdating ko sa bahay ni Dongski, 6 days na daw pala na di nakauwi ito sa bahay nila. Nalaman na lang nilang nagtrabaho daw ito sa Kidapawan. Bigla lang daw na sumama siya sa dati niyang barkada. Medyo kinabahan ako, Chin. Dahil yun din yung araw na hinatid niya ako sa bahay. Kinabukasan, wala na siya. Biglang naglaho. Kinabahan na ako sa nalaman ko. Parang merong di ko alam. Parang may duda akong may ginawang katarantuduhan si Dongski sa akin. Pero dahil pinsan ko siya, at wala naman akong ebidensya, ay inignore ko na lang ang duda ko. At di na ako nag-isip ng negative that time para matahimik na rin ang utak ko. And to make the story short again, ayun na nga after 3 months, na-confirm ko, nagahasa ako. Biglang lumaki ang puson ko at nalaman ko na lang na buntis na nga talaga ako. Kumalat sa campus. Lahat ng mga classmates ko, teachers ay tingin sa akin, maduming babae. Karingking daw ako. IG-80. At madami pang masasakit at masasamang salitang narinig ko mula sa kanila. Yung titig nila sa akin nakakahiwa ng kaluluwa. Ginudge na nila ako dahil buntis ako. Ni walang nagtanong sa akin kung sinong ama o ano bang nangyari sa akin. Kilala naman nila akong behave na babae. Parang nag-iisa ako sa mundo na umiiyak sa CR nun. Nahalos basa na yung uniform ko sa kakaiyak ko. Hindi na matigil-tigil ang mga luha ko. Pumunta ako sa principal para ipaliwanag ang sitwasyon ko. Pero ayaw nilang maniwala sa akin. Ayaw ko namang pangalanan ng pinsan ko dahil wala din akong ebidensya na siya nga talagang kumahasa sa akin. Nang pag-uwi ko ng bahay, mas malala. Sinalubong agad ako ng 2x2 ni tatay. Halos mabali ang mga kamay ko nung sinubukan kong pigilan siya. Kung saan-saan na dumadapo yung 2x2 sa katawang ko. Hinila niya ang buhok ko papasok ng bahay dahil madami ng tao. Kinaladkad, minura-mura. Mga kapatid ko maliliit pa. Ako kasing panganay. Wala din silang magawa kundi ang magsiiyakan lang din. Ni hindi ko man lang nagawang magpaliwanag sa kanila. Dahil halos di na magkarinigan sa bahay sa kasisigaw ni nanay. At nagwawala na si tatay nun. Kukuha pa sana si tatay ng itak. Napigilan lang siya ni nanay. Alam mo yung bugbog sarado na ako nun, Chin, nakahandusay sa lupa. Nakahiga sa lupa sa labas lang ng mismong bahay namin, sa baba ng hagdanan. Ayaw din akong papasukin ng tatay ko sa loob. Wala na daw siyang anak na katulad ko. Isinumpa pa niya ako nun. Naghating gabi na lang, nandun pa rin ako sa lupa nakahiga. Duguan ang mukha. Umiiyak. Umihikbi. Siguro mga 4 a.m. nang nakabawi ako ng konting lakas.
Umalis ako sa baryo namin na walang kadala-dala. Umiiyak, duguan, naglalakad ng paika-ika sa sakit ng katawan. Kung anong nangyari pagkatapos nun. At kung saan ako dinala ng mga paa ko nang umalis ako sa baryo namin. Isang mas malaking pagsubok pa pala ang nakaabang sa akin. Pero sa susunod na lamang na chapter ang karugtong ng story ko, Chin. Masyado na yatang mahaba. Dudugtungan ko na lang next time. Hanggang ngayon, habang sinusulat ko to, tumutulo pa rin ang luha ko. Lagi kong tinatanong kung bakit ako. Bakit ako pa? Until here, until next, ang inyong kamags. Sonia, 63. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Max FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Max FM with DJ Chini.